Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi mano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang pinakahihintay ng lahat. Harap-harapan ngang hinambalos ni Kong Rodante Marcoleta at kinontra itong si Tambalos Los Romualdez na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kilalang kilala na natin si Marcoleta sa larangan ng congressman na talagang pinagtatanggol niya ang mga naapi. Makikita natin mga kaibigan na talagang pinag-aaralan nga muna ni Kong Rodante Marcoleta ang kanyang pinagsasasabi at talagang may mga hawak na ebidensya bago niya ito ipakita at bago niya ito kontrahin. Gaya lamang ang ginawa niya kay Speaker Romualdez na ito na hindi na talaga nakapalag si Tambaloslos dahil nga sa katalinuhan ni Kong Rodante Marcoleta. Banat nga ng maraming netizen na mag-resign na itong si Tamba sa kanyang posisyon at ipalit na si Kong Rodante Marcoleta dahil ito ay may malasakit sa taong bayan at may paninindigan. Hindi gaya ng mga ibang kongresista na talagang nababayaran ang kanilang mga prinsipyo basta may natatanggap sila na suhol, lalong-lalo na kung malaking halaga ang pinag-uusapan. Ngayon nga ay talagang nakakagimbal ang nangyayari sa bansang Pilipinas na kailangan itong maayos ng ating pamahalaan. Ngunit ang nakakalungkot, sila pa ang number one. Si Lisa Smag, si Kuting at si Tamba na ito ay nagsama-sama pa talaga para sa pangungulimbat ng kaban ng bayan dahil kung titignan natin, ang gagaling nila, ang kanilang mga utak ay talagang sobra-sobra sa katalinuhan kung corruption ang pinag-uusapan dahil ang pwesto nila ay may mga bahid na korap na talagang may record na ito. Dahil panigurado, alam nila ito at makakalusot agad pag sila ang nagnakaw ng kaban ng bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-support. Yung pinakamalaking kingmaker ng mga oligarko, pinabagsak niya yung ABS-CBN. Kumbaga sa mga mananakop, si Duterte yung nanakop. Tapos nung nasakop niya na, yung mga susunod sa kanyang leader, yun na lang yung magpapaunlad. Pinakamagandang halimbawa niyan yung kay Genghis Khan, no? Si Genghis Khan, Genghis ba? Sino ba yung pinaka ano? Yung panahon ni Genghis Khan, yan yung panahon ng pananakop, yan yung kumbaga yung nariyan pa yung resistance. Pero hindi po yung height yung power ng Mongol Empire. Hindi po nakuha yan nung unang mananakop, no? Kung hindi yung mga sumunod ng leader. Yun na po yung height. Kasi tapos na yung tapos na yung mga kalaban nila nasakop na Genghis Khan eh. So ang gagawin na lang ng mga anak at mga apo, paunlarin na lang yung mga nasakop. Nakuha nyo? Yung kay Duterte yung hard work eh. Dapat ang susunod sa kanya, yun na yung magpapaunlad. Kaya po yung pinakamaunlad yung Mongol Empire, hindi po kay Genghis Khan eh. Dahil panahon ni Genghis Khan, yan yung nananako pa sila. Yung panahon na po ng apo, yung kay Kublai Khan na. Yung tapos na yung sakupan, yung pinapaunlad mo na lang yung mga nasakop ng lolo mo, alam mo yun, itutuloy mo na lang yung pamumuno in Mongolian way o kung ano man ang ginawa nila. Kaya karamihan po sa mga susunod na henerasyon ng leader, doon po lumalabas talaga yung umunlad na. No? Ganun po, hindi po yung unang mananakop. Nagawa na po ni Tatay Digong yung hard work. Kumbaga kung yan po ay tinik-tinik, magubat, maraming ahas, madamo, magulong-magulo. Yun po ang ginawa ni Tatay Digong. Inalis niya yung mga tinik, inalis niya yung mga damo, inalis niya yung mga
mga siit-siit, pati mga ahas, mga, no? Tapos kinultivate niya na rin yung lupa, di ba? Nauna na siyang nagsaka, tapos nakaani na. Ang gagawin na lang sana, itutuloy na lang. Maglalagay siguro ng mga irigasyon. Para maipakita ko lang sa inyo yung hard work ginawa na ni Tatay Digong. Ang gagawin mo na lang, itutuloy. Unlike sa mga sinasabi nating worst president, tignan po natin. Toss up between ano yan eh. Before BBM, ang mga worst president natin, itong mag-inang Aquino. Pero, hindi mo naman masisisi si Cory kung bakit eh. Dahil minana niya, durug-durug talaga ng ekonomiya eh. Bagsak na bagsak tayo mula nung 1983 nung namatay, no? Yung namatay po si Ninoy, bagsak na lang talaga hanggang 1986 yung ating ekonomiya. Wala talagang mamanahin si Cory. Hindi rin natin masabi kasi alam din naman natin na hindi rin naman kagalingan yung Cory Aquino. Kumbaga, ang problema lang sa kanya, wala ring mamanahin. Tapos ito po ngayon, yung kanyang anak naman, ganun din. Di naman nagmana si Pinoy ng maayos eh. In fact, no, maaring panay kumbaga, naririnig rin natin nung panahon yan. Panay mga corruption din ang in-issue dito kay Gloria Macapagal, mga city, etc. Ang dami rin. Ang dami rin mga corruption issues. Pero si BBM po, ang ganda na eh. Durug-durug na. Wala na po yung NPA. Dahil po sa NTF-ELCAC, durug talaga. As in, durug na durug. No? Tapos, yung oligarko, hindi nga natin alam. Akala natin yung mga magnanakaw lang sa gobyerno kalaban. Di ba? Akala natin droga lang yung kalaban ng Pilipinas, mga drug lord lang. Pucha, may mga oligarko pala na ng panahon ni Duterte, nilantad niya na yung pagnanakaw ng mga to mas malaki at legal. Bigyan ko kayo ng halimbawa na galit si Tatay Digong ha. Yung mga magtutubig, yung may-ari po ng Maynilad at saka Manila Waters. Alam nyo ba yung ano? Alam nyo po, mamaya po ako magbabasa. May topic pa po ako kung ano man yung gusto nyo ipabasa. Wag puro marites. Oh. Wag ka rito eh. Marites ako. Marites ako. Wag ka rito. Naghanap na resibo. Di wag ka. Yan ang hirap sa inyo eh. Wala akong ini-issue na resibo rito. Kung sa tingin mo marites ako. Ha? Marites talaga ako. Kasi analysis ko to eh. Analysis po to. Itong sinasabi ko sa inyo. No? Hindi po ako nagbabanggit ng mga news. Pero kung ayaw mo makinig, labas lang. Kasi ito pong analysis ko, mas nakabatay sa katotohanan. Para sa mga marurunong din to mag-isip. Hindi to spoon feeding eh. Di ba? Mag-isip kayo na isipin nyo rin kung tama itong sinasabi ko. Chang Kabuto, thank you very much sa 24 pesos na pangkape. Yan. Okay, balikan lang natin. Yung nakalaban pala ng pamahalaan, no? Yung pinakamalaki at pinakalegal na pagnanakaw, yung ginagawa ng mga oligarko. Hindi nagbabayad ng tax, pero legal. Nadadaan nila sa mga tinatawag nating yung mga foundation,
Putya, kaya pala, marirealize mo, kaya pala lahat ng mga mayayaman may foundation. Beatrice Prudente, thank you very much sa $599, €599. Kaya pala may ABS-CBN, may GMA Foundation. Tayo bayad tayo ng bayad ng tax, sila po hindi. Dahil po sa foundation. Nakakakuha pa ng tax rebate yata. Nalantad po yan yung ABS-CBN trial Hindi nga trial yun di ba? Yung paghingi nila ng panibagong prangkisa. Mga ano po yan pauso po na resibo. Una po ng mga nagsalita niya, mga dilawan Ano ang resibo po na sinasabi ng mga dilawan? Ano yan, hindi yan literal na resibo, bobo. Yung resibong sinasabi, no? Patunay sa mga sinasabi. Ngayon, kung ako pa ang vlogger na walang patunay, ako lang yata yung vlogger na hindi nananaginip, wala akong mga puting wala akong mga dilaw na unggoy. Putya. Ako pahanapan nyo na resibo o balik tayo. Balik tayo dito sa kung ano man. Yung mga nagpa-plus po sa screen, yung iba nababasa ko, yung iba hindi. Kaya wag magtampo na gusto nyo basahin ko. May time po ako para magbasa. Ito po ay time ng analysis ni Badong. Okay. So sa madaling salita, lahat po yan, no? Pati po yung mga problema natin ng insurgency, problema ng droga, problema natin sa mga oligarko, problema ng mga pagnanakaw sa gobyerno. Papunta na tayo Kung hindi man totally, mahigit kalahati na nasolve ni Tatay Digong. Di ba? May minana may ipinamana si Tatay Digong na kung itinuloy lang sana ng nangako na ang campaign promise ay itutuloy yung mga sinimulan ni Tatay Digong, wala sana tayong problema. No? Wala sana tayong mga problemang ganyan. Katulad po ng ano yun? Isa pa yan, yung West Philippine Sea. Wala po tayong problema Wala po tayong problema sa West Philippine Sea nung panahon ni Tatay Digong Okay. So, yung mga candidate para sa ibang wars, wala silang mamanahin na katulad nito ni BBM. Di ba? Wala silang Tatay Digong na sinusundan. Kaya nga kung tutusin, napakaswerte. Lahat na nariyan, no? Kumbaga, ipinamana na sa'yo, eto, ang tanging gagawin mo na lang. Lahat na galing tayo sa wars, pinaka-wars na problema ng buong mundo, pandemya. Pinaka-wars na problema, natural calamity, kung matatawag na natural o man-made, yung pandemya. Nalagpasan pa rin ni Digong. Ang dami mo nang makukuha paano lutasin ang mga natural calamities. Meron na rin si Digong. Meron na rin formula. Nariyan na lahat. Kaya worse sa tingin ko to si BBM. Kasi ano lang ang gagawin mo? Kumbaga sa mga mananakop, nasakop na ni Genghis Khan yung China. Nasakop niya na yung buong Russia. Nasakop niya na yung buong Asia at buong Europa. Ang gagawin mo na lang, pauunlarin mo na lang yung nasakop na ginawa ng kanyang apo na si Batukan, tatay niya Batukan. Totoo yun, may Batukan. Di ba? Genghis, Kublai Khan. Kaya nung panahon ni Kublai Khan, na apo na ni Genghis Khan, talagang yun na yung rurok na inabot ng Mongolian Empire.
Pero dahil yan, ang ginawa ni Kublai Khan, pinaunlad na lang niya yung mga nasakop ni Genghis Khan. Hindi na siya yung iniwan niya yung sinakop at nagpanibagong pananakop. Hindi po yung ganun. No? So, pinaunlad na lang. Bakit di ikaw tumakbo na presidente? Alam niyo po, sa talino ko, pwede talaga. Ang tanong, mananalo ba ako? Sa sobrang talino ko, hindi ako tatakbo kahit chairman ng barangay. Dahil alam ko na hindi lang po patalinuhan yan. Naintindihan nyo? Ganun po, ako marunong magsuri ako. Matalino ko, kaya nga hindi ako tumatakbo eh. Dahil hindi ako mananalo. Kung meron lang akong chance manalo, bakit hindi? Pwede siguro ako magkaroon ng... kaso, hindi ako mananalo. Huwag kayong, huwag kayong... Mas marami pong mas matalino sa akin. Pero hindi rin sila mananalo. Si Panelo na lang, mas matalino sa akin yan. Sa tingin nyo ba, mananalo yan? Si Harry Roque, mas matalino sa akin. Mananalo ba yan? Kaya, kulang kayo sa bakit hindi ka tumakbo. Pag ako tumakbo, nuisance candidate ako. Naintindihan nyo? Hindi ganun yun. Kasi ganun lang sila Kapurol. Bakit hindi ka nalang magpresidente? Kung ibibigay sa akin, bakit hindi? Hindi naman binibigay yan. Ang presidente, pinagbobotohan. Okay, balikan natin. 'Di ba? Minana niya na kay Duterte. Maayos na lahat. Ang tangi mo lang dapat gawin. Ang tangi lang dapat gawin ni Marcos, ni BBM. Itutuloy mo na lang. I-enhance mo na lang sa mga bagay. Hindi. Totally, nag-360 ka eh. Totally. Binago niya lahat eh. Nag-reverse eh. Hindi niya kinilala yung mga, kaya natin, hindi niya kinilala yung mga ginawa ni Duterte. Kaya tayo ganito ngayon. Ano ba yung ituloy mo na lang? Kumbaga, kung ang ginawa ni Kublai Khan, na apo ni Genghis Khan, ay iniwan niya yung mga sinakop at iniwan niya yung China na sa pinakamayaman sinakop at nanakop na naman ang iba, magsisimula na naman. Iba na yung nagtabas ng damo, nagtanggal ng mga tinik, nagtanggal ng mga siit-siit. Iba na yung anong tawag doon? Nag-araro. Ang gagawin mo na lang, aanihin mo na lang eh. Pinabulok mo pa. 'Di ba? Si Duterte na nagbungkal, si Duterte na nagtanim, si Duterte na nagdilig. Isa na lang ang gagawin mo, may bunga na. Ang gagawin mo na lang, dahil tapos na yung termino ni Duterte, pipitasin mo na lang ang bunga. Yun na lang, BBM. Pipitas ka na lang ng mga pinaghirapan ni Duterte. Tapos na yung paghihirap eh. Tapos na yung tinanggalan mo ng damo, tinanggalan mo ng masiit. May mga natuklaw na ahas, maraming mga natuklaw na ahas dahil dyan sa paglilinis ng lugar na yan. Nabungkal na ang lupa, nakapagtanim na, nadiligan na, meron ng tubo. Meron ng bunga, BBM. Bunga na. Ang gagawin mo na lang, pipitasin mo yung mga bunga. Aanihin mo. At magtatanim uli. Ang ginawa mo, instead na anihin mo, yung mga bungang itinanim ni Duterte para lang po maunawaan nyo yung nangyari. Pipitasin na lang niya. I-claim na lang niya. I-claim mo na lang. Wala ka nang gagawin.
Nagbubunga na, hintay mo na lang mahinog. Pipitasin mo na lang. Ang ginawa mo nun na hinog, hinayaan mo, hindi mo pinitas. Naghanap ka na naman ng ibang lupain na bubungkalin. Ito, inabandon mo. Yun yung masakit eh. Okay. Ano yung mga ginawa? No? Makikita nyo, unang kapalpakan, si Tatay Digong, alam niyo sinabi ni Tatay Digong, ang katangian po ni Tatay Digong, mahilig po siya ng talk to the people, di ba? Ako, pinagpupuyatan ko yung talk to the people. Bakit? Kasi topic ko yung kinabukasan. Pag ikaw vlogger ni Digong at hindi ka nakinig ng talk to the people, wala ka kinabukasan, lutang ka. Lahat ng mga viewers mo, alam niyo yung sinabi ni Tatay Digong, ikaw hindi pa. Di ba? May talk to the people na si Tatay Digong. Very engaging na siya. Si Tatay Digong, very engaging yan pag nagsalita sa media. Magaling na siya. Hindi siya magaling magsalita na oratorical. Hindi siya yung katulad nila Chis Escudero na naayon sa ating saligang batas. Hindi rin siya alon-alon na katulad nila Lenin na matalinhaga magsalita na iaahon natin ang mga nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng kahirapan. No? Kaya very engaging si Tatay Digong. Direct to the point, pangmasa yung mga sinasabi niya. Nauunawaan. Sino naman makakaunawa ng iaahon sa ang mga nasa laylayan? Gigibain ang pader ng kahirapan. No? Si Tatay Digong precise. Talk to the people niya. Pinagre-report niya yung kanyang mga ano. No, ano nangyari diyan? Oh, bakit wala tayong ganyan? O ganun-ganun. Na-engage tayo, no? Kaya inaabot tayo ng madaling araw sa pakikinig. Pero, may spokesperson pa rin. No? Ito, tingin ko yung kauna-unahang kapalpakan ni BBM, dineklaran niya na, wala akong spokesperson. Ako lang. Hindi ka na nga mahusay magsalita. Kamot ulo ka na lang pag natatrap. Idadaan mo na lang sa tao. Hindi ka pa kumuha ng magaling-galing na alam niyo yun, si Tatay Digong, very engaging na siya. May talk to the people pa. Meron pa siyang spokesperson na ayaw man ng press na ibabalita ni Tatay Digong yung mga ginagawa niya. O kasi walang ibabalita kaya ano naman nasasabihin ng mga spokesperson? Kaya sabi ko nga, palpak talaga to. Yung nakita ko palang palpak na to. Paano kung hindi magkakaroon ng spokesperson? Si Tatay Digong nga may spokesperson pa eh. Correct. Sila ng anak niya na si Sara Duterte. Ganun sila. No, magsalita sila mula sa puso. Okay. Ikalawa, hindi nyo ba napansin? Ang mga kritiko ngayon ni Tatay Digong, karamihan ay Tatay Digong. Ang mga kritiko ngayon, pinakamalulupit. Maraming kritiko eh. Pero yung pinakamagagaling na kritiko ni BBM, galing sa gabinete niya. Si Vic Rodriguez, dati niyang AS. Never pa po ako nakakita na executive secretary turned naging worst critic. Isa sa mga naging kritiko niya. Attorney Trixie. Yan ang kanyang press secretary. From press secretary, dati, pag nawawala sa gabinete, nananahimik na lang. Di ba? Hindi naman po naging gabinete si Maharlika eh.
follower. Yeah? O yan, sama natin si Maharlika bilang isa sa pinaka sikat niyang follower, kritiko. Shelo Magno, dati niyang undersecretary. Bakit nagte-turn na kritiko yung mga umaalis sa kanya? Bakit nagiging kritiko niya? No? Kasi nakita nila kung paano magtrabaho. Wala pa pong presidente na ganyan, na halos lahat ng umalis sa'yo, naging kritiko mo. Si Shelo Cutie Magno. Cutie naman. Never pa po na naganap yan. Sa buhat ng sumubaybay ako sa politika, wala pa akong narinig na ang dami. Lahat ng kumalas sa'yo, naging kritiko mo. Ibig sabihin, nakita nila eh. Nakita nila kung paano ka magtrabaho. May mga bumabaliktad po eh, pero hindi po, hindi kasing dami nito at hindi kasing kasing lupit. Ang nakakapanghinayang po kasi, sa totoo lang talaga, yung